Po ay dadako sa salita ng Panginoon. Ang ating pong pag-uusapan ay sa 1 Corinto, 1 Corinthians chapter 9 verse 24. So sabi po diyan, do you not know that in a race all runner run, but only one gets the prize? Run in a such a way as to get the prize. Everyone who competes in the games goes into a strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. And therefore, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. No, I strike a blow to my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Pagpalain po ang salita ng Panginoon sa umagang ito. Saglit po tayong yumuko. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat. Kami po idinako mo sa iyong bahay panambahan upang purihin ka, pasalamatan ka, at patuloy kang sambahin sa Espiritu at katotohanan ka. Panginoon, marami ka na pong ginawa sa aming buhay at marami ka pang gagawin at marami ka pang patutunayan. At hayaan mo po na sa aming pagbubulay-bulay ng iyong salita ay ang salita mo ay mapagpala kami at ito po ay lumapat sa aming sitwasyon at kalagayan upang ang bawat isa ay patuloy na magkaroon ng pag-asa at kapayapaan at tunay na pagpapala sa buhay. Pagpalain mo po kami ngayon, gamitin mo lang po ang iyong likod. Ikaw po ang masalamin, ikaw ang makakita, Panginoon. Maluwalhati ka sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Sige po. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Yan. So, ang ating pong topic na pag-uusapan ay finish well. Yan. So, ang teksto na binasa natin po ay kung saan sa 1 Corinthians 9, 24 to 27, no, ito po ay pinaliwanag ni Pablo sa 1 Corinthians 8 and 9. No, it's all about Paul's discussion concerning eating meat that was sold in the market before it, in the market, na ito po ay inoffer sa idol. No, bago po itinda to, bago kainin, sabi doon inoffer sa idol. So, sa konteksto po ito na tinuturo po ni Pablo, particular sa Bagong Tipan, ang madalas niyang binibigyang din ay ang idea na bagamat ang individual ay may kanya-kanyang karapatan at kalayaan, no, merong mas mataas na pamantayan na dapat mag-alaga sa mga karapatan at kalayaan. So isang bagay po na sinasabi dito ni Pablo, na siya mismo sa sarili niya, siya ay merong karapatan at kalayaan. No? Pero ito po ay hindi niya ini-exert, hindi niya ginagamit alang-alang para sa kapakanan ng mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoong Diyos para madala niya sa Panginoon. So yun po yung konteksto po ng mga binasa natin. So sabi doon sa 1 Corinthians chapter 9, do you not know that in a race all runners run, but only one gets a prize? Run in such a way. So ang isang bagay po na sinasabi sa atin dito, we run our race not just to win, but to finish well. So to finish well, we must run persistently. Kailangan tumakbo tayo na mayroong tiisin sa bawat takbuhin na inilaan sa atin. Kapag po tinignan natin ang definition ng the word persistence, ang ibig pong niyang sabihin ay the ability and quality to keep doing something difficult, unpleasant, and painful for a long time. Kumbaga, kaya ka makikipagtiis kasi nga, merong hirap tayong pagdadaanan. Kaya lang, parang hirap po ay ating mapagtagumpayan, kinakailangan ay kung tatakbo tayo, hindi lang tayo tatakbo para matapos, sapagkat minsan para matapos lang ang intensyon ng bawat isa, mag-shortcut po tayo. Kapatid, in a proper way, ayon sa kaparalan ng Diyos, kung tayo nais natin pagpalain at magtagumpay, huwag kang shortcut. No, kasi kapatid, importante
na ang proseso sa kabuuan ay matapos mo. Kasi bakit? Kapag ang proseso ay pinagdaanan mo, there is learning. And that learning will become your equipment or weapon, sandata para humarap sa buhay, para ang takbuhin ay magtagumpay, para matuto kang makipagtiis. Kaya meron pong mahalagang bagay sa pakikipagtiis kasi kailangan matapos natin. Sabi sa Hebrew, chapter 12, verse 1, since we are surrounded by such great cloud of witnesses, kasi ito pong verse, itong Hebrew chapter 12, ito po isang bagay na kung saan, ay sinasabi kasi dito, after na masabi niya sa verse 11, yung heroes of faith, marami nang nagtagumpay. At sila yung mga katotohanan at nagpapatotoo, kapatid, yung pinagdadaanan mong hirap ngayon, wala yan sa ibibigay ng Diyos at mararanasan mong kaluwalhatian pagkatapos ng buhay na to. Kaya sabi niya, let us throw off everything that hinders and the sin that so entangles us. Alisin mo yung mga nagiging sakabal sa buhay para ikaw ay hindi maging epektibo sa pagtakbo mo at ikaw ay patuloy na maging mabilis sa iyong takbuhan na nagpapabigat sa iyo. Tanggalin mo yan. At sabi niya, let us run with perseverance the race that marks before us. Ibig sabihin, ang takbuhin nito ay kinakailangan ng pagtitiis. No, kasi bakit? Hindi natin alam ang mahirap sa takbuhin, matagal, anong kalayo pa ba? Ito yung minsan maiinip ka pag hahanapin mo yung finish line. Basta ang importante, bawat takbo, no, we will not, hindi mawawala ng kabuluhan ang ginagawa mo. No, our effort in the Lord will not be in vain. Dapat hindi ka nagsasayang ng pagod. No? Lahat ito ay counted sa Panginoon. So God has set us a race for each one of us to endure. No, kailangan mapagtagumpayan mo yan. He set a path at follow. Merong siyang nilagay na daan na dapat nating takbuhan. Destiny to fulfill and a race to finish. Kaya sabi ng John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. So, kumbaga, ang susundan mo, kung may susundan ka, kung may gagayahin ka, ang Panginoong Jesus, Hebrews chapter 12, sabi doon, focus your eyes unto Jesus. He is the author and finisher of your faith. Kaya, sabi doon, it is not enough to have run well. No? It is not enough to have run well in the past. God cares about how we are running at present. So some men, he started well but failed to finish well. May mga taong magaling sa umpisa. Alam mo ba yung Ningas Kugon? No? Puro umpisa, walang natapos. Naku, sayang yun. No? Kaya sabi diyan, katulad po ni Judas Iscariot, familiar siya. So, sayang sana kung si Judas po ay nagpatuloy sa takbuhin. Sana kaya magandang pangalan yung Judas Judah. Kaya lang, dahil maganda, ipangit din naging imahe niya, pag sinabi sa yung Judas, naku, napakasama ng dating. Parang pagmumura yun No? Parang kinakars ka pag sinabi sa yung Judas ka. Excuse me for the term. No? Pero sabi niya, Judas Iscariot ran well at one time, but later betrayed the Lord. Yun po yung masama. Masaklap. Sabi pa dito, si Demas ran as a faithful co-worker of the Apostle Paul, but later forsook him in the Lord's cause. No, iniwan si Pablo at ang gawain ng Diyos. Sabi nga doon sa 2 Timothy 4:10, for Demas, because he loved this world, he has deserted me and has gone to the Thessalonians. No, iniwanan na siya. At siguro namundok na siya, hindi ko alam. At si Crescens, sabi doon, has gone to Galatia. Titus to Dalmatia. Nagkanya-kanya na sila. No, na dapat sila po ay nagsama-sama sa gawain ng Panginoon. No, kung ano man yung dapat na misyon na gampanan nila, hindi po nila natapos. So yun po yung malungkot sa mga taong ito. So in our race, minsan sa takbuhin natin, sometimes some people
or things hinder us. Alam niyo po, natural po ito minsan na nangyayari sa atin, pero dapat hindi maging natural na tayo ay bumapagpak o tayo ay bumabaksak. Dahil ito po ay kailangan tingnan natin. Isang magandang pagsubok to, positive thing dapat ang tingnan natin. Kaya lang, ang sabi nga doon, no, that is, ito po yung nangyayari sa mga taga Galatians, no, sa mga Kristiyano noong araw, na ang nagiging katisura nila mga Judaizer, kasi po sila yung mga nagtuturo ng maling katuruan at sila po ay natitisod sa mga taong ito. So I believe that hindrances that are placed in the path of faith, whether they are things or people, depend on our perception, no? And the way we look at them. Kaya napaka-importante po na mabago yung pananaw natin sa buhay eh. Kasi the way how you look at things is the way how you interpret things. No, kaya importante po na tayo ay nagkakaroon ng tinatawag na renewal of the mind. Ang pagbabago ng kaisipan ay pagbabago ng pananaw. Ang pagbabago ng pananaw ay pagbabago ng buhay. Kaya kapag ang pananaw mo ay hindi na bago, ibig sabihin, hindi ka naging pamilyar sa salita ng Diyos. Hindi ka naging pamilyar kung ano ang tama at mali ng Panginoon. Kaya sabi doon, minsan, ang mga bagay ay ito ba ay katitisuran o ito ba ay isang tuntungan. No? Ang pagkakaiba, sabi doon, the only difference between stumbling blocks and stepping stone is the way how we use them. No, kaya napakahalaga po kung paano po tayo nag-a-approach sa sitwasyon na nai-encounter natin sa araw-araw. Kapag ikaw yung tao na masyadong negatibo sa buhay, bawat bagay, may pangit tayong criticism laging nasasabi, na laging pangit yung lumalabas sa bibig mo. No, kaya napakahirap kapag ang isang bagay ay laging titingnan mo according to your point of view na lang, na hindi mo kinoconsider yung pananaw ng Diyos, nagkakaroon tayo ng self-centeredness. Kaya kumisan, ang nai-accept natin yung gusto nating mangyari. Kaya kapag hindi nangyari ang gusto natin sa mga taong nakakasama natin araw-araw, nakakainis siya. Ayaw mo siyang makasama. Kaya lang, tayo'y tinawag ng Diyos na kung tayo'y may mamahalin, ang una mong mamahalin, hindi lang yung nagmamahal sa iyo, kundi yung taong hindi kaibig-ibig. That we can turn our enemy into a friend. At para mangyari yon, mahalagang may tamang pakikitungo at pananaw ka sa sitwasyon. No, para minsan, ang ginagamit sa buhay natin, kalimitan natin, yung mga nakakasama natin palagi, minsan asawa mo. No, minsan, merong magaspang, merong parehong magaspang. Parang papel diliha. Alam niyo ba yung papel diliha kung paano ginagamit? Para makinis yung isang bagay. Ang papel diliha ay magaspang. So habang ang papel diliha ay inuudod mo sa isang bagay na magaspang, kumikinis siya. At hindi mo mapapansin, sa tagal na kinukuskus mo yung papel de liha, makinis na rin. Ano ibig sabihin nito? Kapag ikaw na tao ay natuto at naintindihan mo ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, matututuhan mo na magmahal sa iba, papakibagayan mo, maging ang tao, magaspang ang ugali. Yung taong yon matututo na mabago ang pananaw kasi nakikita niya may bago kang pananaw at buhay. Nakikita niya ang Diyos sa buhay mo. Kaya napakahalaga na ang Panginoong Diyos makilala mo sa pamamagitan ng pagkakaunawa kung paano kanya minahal ng todo-todo. Na hindi mo ko minahal, minahal kita at ibinigay ko yung aking anak bilang kabayaran sa iyong kasalanan.
Ang pagmamahal ay nagdidepende sa magmamahal at hindi sa mamahalin. Kaya kung ikaw ay committed na magmahal kahit magaspak ugali niyan, magiging persistence kapag titiisan mo yan hanggat hindi nagbabago yan. Hindi ka magbabago ng pagmamahal sa Kanya katulad ng pagmamahal ng Panginoong Diyos. Amen po ba? Hindi po kayo natin ng Panginoon. Kaya napakahalaga po ang ating pananaw. Kaya sabi ko nga, ang takbuhin mo at ang takbuhin ng kapwa mo, hindi ito pabilisan. No? Huwag kang matitisod kung ang taong nakakasama mo ay hindi mo nagugustuhan. So, yung takbuhin niya yon. No, hindi ito pagalingan, hindi ito pabilisan. Ang importante, may nilagay na takbuhin ng Diyos sa iyo, yung takbuhin na yon, doon ka mag-focus. Sabi niya, run in such a way. Tumakbo ka na parang isang champion. No, ayaw niya magsimba ka. Sa mga kasama, malimit yan. Sisimba na lang, mag-aaway pa. Huwag na tayo magsimba. Hindi. Kung ayaw niya, magsimba ka. Huwag mong itadamay si Lord sa away niyo. No, yun po yan. Sabi doon, our greatest glory is not in never falling, but in rising every time you fall. Kapatid, expected ni Lord isang araw magpa-fail ka. But once you fail, ang hinihintay na yung pagtayo mo. Dahil kaya mong tumayo kasi bakit hindi ka na nag-iisa. I can do all things through Christ who strengthened me. And every time you will rise, you have that learning. Meron kang natutuhan sa iyong pagbaksa at yun ang dala mo sa buhay. Kung bakit ka na hindi muling kakamali sa maling iyon, natuto ka na doon. Kaya sabi doon, consider it pure joy, my brother. Bakit ka magagalak? Kasi bakit? Naniniwala ka pagkatapos ng pagsubok, the best thing is yet to come. Yeah, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Bakit ka tinuturuan makipagtiis? Kasi ang nais ng Panginoon, ang iyong pakikipagtiis, ang siyang tumapos, not finish its work, so that you might be mature and complete and not lacking anything. Kumbaga, hindi tayo tumatakbo ng patras. Tumatakbo tayo ng paabante, nagle-level up tayo. Kaya importante, araw-araw, day by day, from glory to glory, nag-grow ang isang Kristiyano, kapatid. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, sabi sa verse 25, everyone who competes in the game goes into a strict training. That they do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. So kapag sinabi natin strict training, no, ibig sabihin niya, temperate in all things. Kailangan ikaw ay mapapigil sa lahat ng bagay. So to finish well, we must run temperately. Yeah. This call is not for leaders only, but this call is for everyone, no, na nakakilala sa Panginoon, na tinanggap mo ang Diyos, kapatid, para sa ating lahat ito. Kaya sabi doon sa 1 Corinthians 9:25, no, it focuses on the eternal aspect of self-control. Napakahalaga po na tayo ay may tinatawag na pagpipigil sa sarili. No? Parang kabayo. Ang kabayo masyadong malakas, matulin, pero pagka sinabi niya, titigil siya. No, may control, mayroon pong pagpipigil. So, self-control means the ability to exercise restraint. No? May kakayahan na tayo po ay makapagpigil. Control over one's feelings, emotion, reaction, and behavior, especially in difficult situation. No, kaya napakahalaga po na matuto tayo ng self-control kasi self-control is all about self-discipline or disciplining of our mind. Nasa isip lang natin yan. Kaya sabi doon sa 2 Timothy 1:7, for God gave us a spirit not of fear, but of power,
love and self-control. Kapatid, nang tinanggap natin ng Panginoon, yan ay kasama sa isang bunga sa fruit of the Spirit, yung self-control. Love, self-control, magkakasama yan. Kaya, as the followers of Jesus Christ, we keep the spirit of self-discipline or self-control. And that empower us to become and to live faithfully as a Christian. So, yan po ang isang sandata na binigay sa atin ng Diyos para po tayo mamuhay ng may katapatan at mamuhay ng may tagumpay. But, in reality, we know what we want to do. Alam natin yung gusto natin gawin. But we keep messing up. What we hate, we do. No, yan po yung isang bagay na may katotohanan sa buhay natin bilang tayo po ay isang tao lamang. Minsan yung gusto mong gawin, ang hindi mo nagagawa, ang ayaw mong gawin, siyang nagagawa mo. Sabi sa Romans 7:14, we know that the law is spiritual, but I am unspiritual, sold as a slave to sin. I do not understand what I do. Hindi ko maintindihan yung ginagawa ko. For what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. So, nakaka-relate po ba tayo? Di ba, minsan, kapag ikaw ay namumuhay sa kasalanan, alipin ka ng kasalanan. No, kaya nandoon pa yung sinful nature. Kaya kung minsan, may isang bagay na nagawa ka, na bakit pa nagawa ko yun? No, yung biglang silakbo ng iyong damdamin, bigla kang nagdidesisyon, nagiging iba rin, impulsive tayo. Kaya there are some marriages ended up because of spouse addiction to pornography, drugs, and gambling. Why? What they hate, they do. Di ba? Familiar mo ba itong mga bagay na to sa atin? Minsan, madaling araw na, may pinanonood ka pa. No. Hindi ka makakatulog. Nanonood ka. Paano ka makakatulog? Para yung panood mo. Kaya na mawala na yung antok mo. No, kaya sabi doon, minsan, some parents fall to train their children effectively and reliably because they are inconsistent in the way they live with their children. Hindi sila tuloy-tuloy, no? Inconsistent, ibig sabihin, nagagawa ngayon, pero minsan yung mali yung sinasabi mo, sa inuutos sa'yo. They have a desire to do what is good, but they cannot carry it out. No? Nandoon na gusto mong ayusin ang iyong mga anak, pero sa pangangaral mo, hindi ka epektibo. Bakit ba? So sabi doon sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. So ito pong verse na to, ito po yung very familiar na sa atin, na turuan mo ang bata, no? Sa dapat niyang lakaran, para pagtanda niya, ito ay hindi niya makalimutan. So ang instruction, napakalinaw. Hindi mo tuturuan ng matanda, ang tuturuan mo yung bata. Sabihin, nasa musmus na pag-iisip pa lamang. Yung kaya mong hubugin, pag kumbaga sa puro ay mura pa, tutukin mo na. So, pagka ang bata, pinabayaan mo na tumanda, at bago ka pala mag-uumpisang magiging magulang, makikiusap ka sa kanya. Basta niyo po yung salitang train. Ito po yan. Kung paano mo ite-train ang anak mo, katulad ng train. Ang train may engine. No? At sabi doon, wherever the engine goes, the car will follows. Parang ang engine ay ang tatay. Wherever the parent goes, the child follow. Kung ano ang ginagawa mo, yun lang ang gagawin niya. Minsan, yung sinasabi mo, hindi nila magawa kasi hindi mo ginagawa yung sinasabi mo, inconsistent ka. No, let me illustrate this. No? Pakikisuyo lang po ako sa inyo.
Pakitaas niyo po ang inyong kamay. I want to prove my point. Taas niyo lang po ang inyong kamay. Ilagay niyo po ang kamay dito sa inyong batok. Ilagay niyo po sa inyong batok. Yan. Ganyan nalilito ang anak ninyo sa inyo. Sabi mo sa anak mo, huwag kang magsigarilyo, pero ikaw may ipit na sigarilyo sa kamay mo. Umuusok ang ilong mo. Sabi nung anak mo, ano kayang gagawin ko? Yung ginagawa ng tatay ko, yung sinasabi niya. Inconsistent po tayo. Kaya wherever the parents go, the child will follow, kapatid. Mga gulang, kaya mo bang titigan ng iyong anak ng mata sa mata? Kaya mong sabihin sa kanya, huwag kang iinom. Hindi ako umiinom, ha? Huwag mong panonoorin ang isang bagay na hindi ko pinanonood. Baka nanonood ka, alas 2 ng madaling araw. Yung bang pinanonood mo ng alas 2 ng madaling araw, pwede mong sabihin sa anak mo, anak, panoorin mo to. Yung mga taong sinasamahan mo, kaya mo bang sabihin sa anak mo, anak, sama ka dito. Yung kinakain mo, yung iniinom mo, yung ginagawa mo, kaya mo bang sabihin sa anak mo, sige anak, gawin mo na, sundan mo ako. Kung hindi mo to kayang sabihin sa anak mo, there is something wrong in our lives na kailangan natin itama muna. Sapagkat bakit? May butas ka. Kung ikaw ay lulubog sa tubig, papasukan ka ng tubig, hindi ka waterproof. Kasi kailangan mo na iyong salita ay iyong ginagawa. Bago ka mangaral, ipamuhay mo muna. So, yun po yung isang katotohanan dyan. Kaya napaka-importante, we need to walk our talk. No? Kaya yun po yung isang bagay doon. So, the next thing, sabi dyan, sa verse 96 ng verse 9, therefore, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. So isang bagay po dyan, sabi niya, I do not run aimlessly. So to finish well, kung gusto mong matapos ka ng maayos sa takbuhing nilagay ng Diyos, we need to run purposely. Purpose-driven life. Kung baka sabi nga nila Warren, what on earth am I here for? Bakit ba ako pinanganak? Ano ba ako? Putok sa buhok, biglang sumingaw? Ano ba ako? Pagkakamali lang? Kapatid, hindi ka pagkakamali. Ang Diyos ay may plano sa buhay mo kung bakit ka narito. Meron kang gagawin para sa Kanya. Yun po yung totoo dyan. Kaya if you run aimlessly, you are still running, but you don't necessarily know where you are going. Kapatid, mahirap to. Maliligaw ka. Mapapagod ka pag hindi mo alam ang purpose ng buhay mo. Kapatid, I'm telling this. Hindi ka nabubuhay para maghanap buhay lang sa pera. Hindi tayo para sa pera. Tayo ay para sa Diyos. No, kung meron man tayong pera, salamat, bonus yan. Kasi kailangan yan sa buhay na to, pero doon sa kapila, wala nang pera. Kaya napakahalaga po na masumpukan natin at paintindihan natin ang pamumuhay natin na ano ba ang aking saysay sa mundong ito. Kung hindi, mapapagod ka sa buhay na to. Sabi nga dito sa isang, that we need to have a clear plan, a clear intention, purpose, or direction. Pag hindi mo alam ang plano ng Diyos sa iyo, pag hindi mo alam ang intensyon ng buhay, kung bakit ka nabubuhay, at hindi mo alam ang iyong layunin, maliligaw ka ng landas. Kaya sabi doon, if you find a job, you find a way to earn a living. But if you do the work according to God's will, you'll earn the purpose of living. Anong ibig sabihin? Matthew 6:33. Seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hanapin mo lamang kung ano ang tama ng Diyos. Ano man yung ginagawa mo. Whatever you do, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Makikita mo ang purpose mo.
Hindi ka nagtatrabaho para sa pera lang. Kaya ang tao, pag nagtrabaho, wala nang ginawa kundi pera, pera, pera. Kahit maling pamamaraan, susunggaban mo. Kapatid, huwag ka magko-compromise dahil para lang sa pera. Ang buhay mo hindi para sa pera, hindi para sa bagay sa mundong to. Ang buhay natin ay para sa Diyos. Huwag mong sayangin yan. May mas malalim na kahulugan tayong masusumpungan kapag ang bawat bagay ginawa mo ng tama. Alam mo kung minsan, pag tayo ay kinukuhang trabahante ng mga kasama, minsan kapatiran makukuha sa iyo. Magtatrabaho ka. Papasok ka, ang pasok mo alas 7, papasok ka alas 7:30, alas 8, maghahasa ka pa ng lagare. Ano ka ba naman? Hindi ka ba nahiya? Di ba? Kaya napaka-importante po na sabi doon sa John chapter 4 verse 34, "My food," said Jesus, "is to do the will of Him who sent me and to finish His work." Parang sinasabi niya, ang buhay ko ay gawin ko kung ano ang tama sa Diyos na siyang nagsugo sa akin at tapusin ko ang takbuhin o gawain pinagagawa niya sa akin. We are in a mission. Kapatid, may mission kang ginagampanan. Siguraduhin mo na yung buhay mo hindi nasasayang lang. We are in time, but we are running against the time. Kaya kung minsan, out of time ka, naghahabol ka na kasi bakit? Ang mga pinagkakaabalahan mo ay mga bagay na walang kahulugan o kabuluhan. Hindi counted kay Lord. Kaya pag dumating tayo sa Panginoon, naharap tayo, bakit kaya papapasokin sa langit? Lord, marami akong naiipong pera. Yes, maganda yun, masipag ka. Kaya lang, kamusta yung buhay mo? We are full of compromises in this world. Kaya napaka-importante, hindi tayo tumatakbo lang. Hindi tayo sumusuntok sa hangin lang. Tayo ay dapat may direksyon na dapat pinupuntahan. Kaya sabi niya doon, I strike a blow to my body. Kumbaga, sigurado ako sa ginagawa ko. No? And make it my slave so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Mahirap na tayo ay nangangaral, tapos sasabihin, Kristiyano ka pa naman. Napakahirap at hindi po magandang pakinggan yun. Mapapailing yung ibang tao. Alam niyo kung minsan ito po problema natin. Kristiyano tayo pero parang wala tayong pagkakaiba sa hindi Kristiyano. Sa kalye. Alam niyo ba yung tayo nakikipagkita? Kapatid, sino gagawa ng isang maayos na pamamaraan na kung paano we need to become considerate. Consider others. Nakalinya ka na. Nagmamadali ka, sisingit ka. Pag hindi ka sumingit, magagalit ka. Lagi mong ini-exert yung karapatan mo. Kapatid, pag tayo ay na-born again, naging Kristiyano na, hindi mo na masyadong i-exert yung karapatan. Let your will be done. Consider others better than yourself. I am no longer live, but Christ lives in me. Kailangan makita nila na may Diyos para maniwala sila sa Diyos. To see is to believe. Ipakita mo ang Diyos sa buhay mo. Ito lang ang paraan para makumbinsin natin ang tao na maging maayos sa buhay. Inaaway ka, makikipag-away ka. Talo ka pag pumatol ka. Wala na tayong karapatan. Sinunto ka, binaril mo. Hindi tayo pwedeng makipag-aaway kahit tayo inaaway. Kapatid, talo tayo pag pumatol tayo. Sila pwedeng makipag-aaway kasi bakit? Karapatan nila yon. Pero tayo ay Kristiyano, hindi na tayo pwedeng makipag-aaway. Ang isang alam na aaway na alam ko, fight the good fight of faith. Lumaban ka ng parehas bilang Kristiyano. Pero huwag kang manlalamang, kapatid. So we need to run purposely. Ang nais ni Pablo, sabi niya, it involves restriction of diet if this causes others to stumble. Kumbaga,
meron siyang karapatan, hindi niya ginagamit. Ano pa yon? It involves his freedom not to be married but to devote his life to mission work fully. Ito yung karapatan niya eh. Pero yung kanyang karapatan, hindi niya masyadong ginagamit. Kasi bakit? Alam sa mahina, madala ko kayo sa Panginoon. Magmamalasakit, magsasakripisyo ko. Yung ang sabi natin, isusubok ko na lang, ibibigay ko pa sa iba. Yun po eh. Kaya sabi niya, you, my brothers and sisters, were called to be free. But do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. Huwag mo lang masyadong i-exert yung kalayaan mo, lalo na't magbubulit to sa kasalanan at magkakasala pa yung iba dahil sa iyo. Kung hindi ang kalayaan gamitin mo, how we will win them? Nasubukan mo na ba na ikaw ay nasagi yung sasakyan mo, lalo na yung sasakyan mo bago pa, bayaran mo yan. Ako, nasagi ako ng motor eh. Lumusot, alam mo mga motor, yung mga nagmumotor, okay, sisigit na sisigit. Halika. Sabi ko, may lisensya ka pa, meron po, anak. Bakit mo sinagbiginasgas? Sorry sir, okay, sige, sorry. Eto, malapit lang ang bahay ko sa main, sa COG main. Makikita mo yung simbahang malaki doon, punta ka doon. Magsimba ka sa linggo. Balik ka sa akin, sabihin mo sa akin kung ano yung tinuro doon. Bibigay ko sa iyo, lisensya mo. Kung magalit ka ng parehas na yung tao may magandang mapapakinabang at isang araw, babalikan ka, sabihin mo, salamat sa iyo. Pinagsimba niyo. Nakilala ko tuloy si Lord. Yeah. Sige mo, palakpakan natin ng Panginoon. Kaya si Pablo po, sabi niya, if others have the right of support from you, shouldn't we have it all more? Kumbaga si Pablo, ang katwiran niya, those who live by the gospel, those who preach by the gospel, will live by the gospel. Karapatan niya yun. Dapat lang niya yung i-exert. Pero, hindi siya nangungulekta ng suporta sa Korinto. Naghahanap buhay siya. He's making a tent. He's a tent maker. Para makumbinsi niya ang mga tao na hindi ko sila inaabuso, kundi madala ko sila sa Panginoon. Sabi niya, we do not use this right. On the contrary, we put up anything rather than hinder the gospel of Christ. Kapatid, bilang Kristiyano, do not exert too much your right. Alam niyo yung human right? Sa kanila lang yun. Yung sa atin, pagpaparaya na tayo, alang-alang sa pagmamahal natin, una sa Diyos, at pangalawa sa ating kapwa. Sana makita nila may Diyos sa buhay natin. No, sige po, palakpakan natin ang Panginoon. So sabi dito, this higher calling to sacrifice all our rights reflects the idea that the true freedom is not just about the ability to do whatever we want. Ang isang bagay po kasi na kung bakit tayo tinatawag na magmalasakit, hindi para gawin natin ang gusto nating dapat gawin, but rather about living in a way that honors God and serves others. Kumbaga, kung tayo man ngayon ay binigyan na ng kalayaan ng Diyos, ang kalayaan yan ay gamitin mo na kung saan ang Diyos ang maluluwalhati at ang tao ay matutong maglingkod sa Panginoon. No? Kaya napakahalaga po na tayo ay magpapakumbaba sa ating kapwa. Kasi bakit, kapatid, may ine-expect ang Diyos sa iyo. Magparaya ka, katulad niya na nagparaya. Kung kinakailangan siya'y mamatay, namatay siya para sa ating kasalanan. Sakripisyo. So, sabi dito po ako magtatapos. Si Sir Christopher Wren ay napili po na mag-renovate ng isang cathedral noong 1666 nang yung St. Paul Cathedral ay nasunog. Siya po yung napili mag-renovate. At
sa kanya pong task na gagawin, isang araw na masyal siya doon sa kanyang area na dapat niyang gawin. May 3 tao na naglalatag ng bricks. Yung isa nilapitan niya. Sabi niya, "Hey man, what are you doing?" Tumingin po yung tao na para bang inis. Sabi niya, "I am laying a bricks." Nilapitan niya yung pangalawang tao. "Hey man, what are you doing?" Nirapan siya kumanon. "I am building a wall." Yung pangatlo, nilapitan niya. "Hey man, what are you doing?" Bumili sa kanya, "Sir, I am building the house of the Almighty." So anong ibig sabihin? 3 men doing the same work with different perspective. Without aim or purpose, our labor in Christ can become in vain or dull. Maaring kung hindi ka magkakaroon ng totoong magandang layunin at pananaw sa buhay, ang bawat gagawin mong mapapagod ka, susuko ka, at baka minsan aayaw ka na. Kapatid, kamusta ang takbuhin mo? Paayaw ka na ba? Kapatid, tapusin mo yan. Kasi may naghihintay na maganda para sa atin. At sana, bago dumating ang Panginoon, kung tayo marinada pa, tatayo tayo. Magpapatuloy, tatapusin natin ang takbuhin para sa Diyos. Sige po, palakpakan natin. Tayo po ay sumamba.